Amen. Yan. Good morning. Bagaman hindi pa rin maayos yung ating boses, no? Allow me pa rin, no, na may ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon this morning. Amen. Handa ka na ba, church? Parang hindi ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Yan. Pwede ko bang mahingi yung tulong nyo na makinig lang para hindi tayo sabay-sabay nagsasalita? Amen po ba yan? Napakahalaga kasi ng ating pag-uusapan because everything na nangyayari sa ating buhay ngayon ay ito po'y akma sa lahat ng plano ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, one of our favorite verse, no, kapag tayo po ay may inaasahang bagay, ay yung verse ng Isaiah 60 verse 22. Tama po ba? Lagi natin itong sinasabi, yung Isaiah 60 verse 22. And pwede pa tayong dumako dun sa Isaiah. Nung punta tayo sa Isaiah 60 verse 22. Pwede ba nating basahin? Dito po sa akin, sa English version, ang sabi niya, the least of you will become 1,000. Ibig sabihin, yung pinakakaunti sa inyo, pinakahuli, ano? Magiging bilang niya, 1,000. The smallest and mighty nation, I am the Lord. In its time, I will do this swiftly. Okay? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ginamit niya yung word na swiftly. Pero sa ibang version, I, the Lord, will make it happen. Ang sabi niya. Pero kung titignan natin yung word na swiftly, no, ay kaiba dun sa happen. Yung swiftly kasi para bang bagya-bagya. Hindi biglaan. No, kanyo po ba? Pero dun sa binasa nating isa, sabi niya ganun, it will happen, no? Sa English version po nito, it will happen. Talagang magaganap. Bagaman ito ay hindi agad-agad. Hindi siya forthwith. No, kanyo po ba? So yung nanonood ng yung hearing, something like that, sa Senate, no? Okay. So, punta tayo din sa Isaiah. Punta muna tayo sa Tagalog version niya. Punta na tayo doon. Sa Isaiah 60, verse 22. At pwede ba nating basahin lahat to? 1, 2, 3, read. Amen. Tayo pula tayo mukot manalangin. Dakila ka, O Diyos, na banal sa umagang ito sa aming buhay. Truly, O God, hindi namin kayang intindihin, unawain, ipahayag ang iyong mga salita, ang iyong kapahayagan sa umagang ito without the guidance, Lord God, of your Holy Spirit. Lord, wala po kaming alam, Panginoon. Wala kaming kakayanan. Kami po'y mahina. That's why, Father God, this morning, we need your Holy Spirit na siyang gagabay sa amin, mag-iingat sa amin, magbibigay ng kaunawaan, karunungan, katalinuhan, at siyang hahawak sa bawat puso sa umagang ito na kapag ito po, Panginoong Diyos, ay naihayag at aming narinig, ay ito po'y iingatan namin sa mga puso namin, Lord God. Sa umagang ito, nais ka naming madakila, mapapurihan sa aming kalagitnaan. At dalangin nga po namin, Panginoon, na walang anuman o sino man ang maitataas sa lugar ito, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas ng aming buhay. Salamat, O Diyos, at pinagkakatiwala po namin sa iyong lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. In fact, until yesterday, no, o last night, hindi ko alam kung ano yung ibibigay na mensahe ng Diyos. Bagaman marami po tayong pinag-aaralan, marami tayong pinag-pray, at marami mga revelations na inilalagay si Lord sa aking puso, sa aking isipan. At isinusulat ko po ito. But suddenly, nung ako po yung nagpahinga kagabi, and then nagising ako mga around 1:30 ng madaling araw. You know? So that's the time na talagang ibinigay ni Lord ang message. And tinatanong ko, Lord, kailan ba talaga dumarating ang mensahe mo? Ano ba yung dapat mong ipasabi sa bawat isa sa amin? Na kung saan, nais ko sana, as far as I'm concerned, no, akin lang to, gusto ko sana yung kapag yung ipinahayag o yung mensahe today, ay magiging akma sa sitwasyon mo. No? Kasi there are some pastors or preacher na they are trying to connect the message into your life. Tama ba? Lalo na kung yung pastor may alam sa sitwasyon mo, tapos parang feeling mo, halimbawa, meron nagkwento sa akin, and then ito yung kwento ng buhay mo, and then gusto ko sana yung mai-align ko yung message dun sa kalalagayan mo ngayon upang nasa ganun maniwala ka na talagang kinakausap ka ng Diyos. No, kanyo po ba? May mga ganong uri ng mga preachers. But I allow the Holy Spirit to put His message in my heart. No, ang ginawa ko talagang
Pinagpahinga ko yung aking kaisipan because kapag maraming laman yan, walang puwang ang salita ng Diyos. Okay? So I need to give a space doon para sa mensahe ng Panginoon this morning. And itong sinabi ng Panginoon, no? God's time. Pwede ba na sabihin, God's time? Yun yung title ng message ni Lord today. God's time. Bakit God's time? Ito yung mga pag-aaralan natin. According to what we have read, ang sabi niya, ang pinakamaliit ay magiging isang angkan. Tandaan natin, kung babaybayin natin to, no? At ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. And alam ko, lahat tayo, ito yung gusto natin. Magkaroon ng multiplication. Sabi mo, multiplication. Yan. Di ba? Yun ang gusto natin. To expand our territory. Tama? Magkaroon ng extension of our territory. Yun ang gusto natin. Lumawak yung ating ari-arian, yung ating mga nasasakupan, lumaki yung mga bagay na nais nating lumaki sa ating buhay. Tama po ba yan? Hindi naman yung lumaki yung problema because we don't want that. Ang gusto natin talaga is umunlad yung ating pangkabuhayan, yung business mo, no, maging maayos ang lahat. Ang kakaunti ay maging marami. Yung mga bagay na mabubuti na kalooban ng Diyos sa atin. Tama po ba? Yun ang gusto natin. So, ang sabi rito, nakita natin big letters lahat. Ako ang Panginoon. Ibig sabihin, He is Yahweh. He is the Creator. He is the one who controls everything. He is the owner of everything in this world. Nakuha ba natin? Yun ang sinasabi niya, yung Panginoon, that is Yahweh. Okay? Ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. So makikita natin dyan, yung huli ng mga talata na ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Pero sa ibang version, yung binasa natin kanina, I will do it. Sabi niya ganon, I will do this swiftly. So parang somehow may contradiction, ano? Parang sabi niya ito, gagawin ko ito ng mabilis, pero yung sa binasa natin sa English version, I will do this swiftly. Okay, sa ibang version, I will make this happen. So either or, wag kayong mabalisa, wag kayong magulumihanan kung ano may mga version. Kasi ang pinag-uusapan dito ay magaganap ang bagay na ating hinihingi ayon sa kalooban ng Diyos. Basta't sa kapanahunan na itinakda ng Diyos. Amen po ba? Are you there? And I do believe we have our own time. Para bang nagseset tayo ng sarili nating time sa ating buhay. Ito yung laging kaisipan ng bawat tao na siya yung nagseset ng sarili niyang time para sa kanyang buhay. Na kung saan, after 5 years, dapat ganito na yung aking buhay. After kung mag-graduate ng college, dapat may trabaho na kagad ako. At kapag nagkatrabaho ko, dapat maganda, dapat maayos. Dapat kapag nag-graduate na yung mga anak ko, ano na lang yung buhay naming mag-asawa, sitting pretty na lang. Yung bang tayo nagtatakda ng mga bagay sa ating buhay. Even pagdating sa mga sweldo natin, pag ako nagsweldo, ililibre kita. Pag ako nagsweldo, bibigyan kita. Kapag ako nagsweldo, bibili ako nito, pupunta ako doon. We set time in our life. But as a Christian, if you are a Christian, are you a Christian? Are you a follower of Christ? So kung ito yung kaisipan natin, our time is God's time. Sabihin mo, our time is God's time. Tandaan natin ang oras at panahon at araw na ating sinusundan ay ang panahon o oras o araw ng ating Diyos. Remember that, church, tama? Kasi kung ganoon nakaset yung ating mind, hindi ka maiinip. Hindi ka malulungkot. Hindi ka maiinggit. Are you there? Wag nating madaliin yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Because maliwanag na sinasabi ng Panginoon, kung pupunta tayo sa book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1, and this is one of the verse na lagi ko pong isineshare, bahagi ng aking pagpipreach kapag ako po yung nagpipreach sa mga namatayan, na kung saan hindi nila maunawaan yung nagaganap sa kanilang buhay. Para bang sinasabing, bakit siya? Ang bata pa niya. Di ba? Nakanyo po ba? Di ba ganun yung sinasabi ng mga ibang tao? Ang bata pa ng anak ko, bakit siya? Maraming mapangarap yan. So, ang sabi ng Panginoon, sa bawat bagay ay may kapanahunan. Hindi nagko-contradict sa Isaiah 62:20, tama? Sa 22, tama po ba? Hindi nagko-contradict to.
at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Ang ibig sabihin niyan, everything that is under heaven, lahat. Okay? Isipin mo na kung ano yung mga bagay na under heaven. Tao, halaman, tubig, hayop, no? Everything. Pati hangin. Lahat yan ay mayroong kapanahunan. Nakanyo po ba? Nandiyan ka pa ba, church? So, ano man ang nagaganap, pangit man yan, maganda, sakuna, mabuti, lahat yan, nakakapinsalaman, lahat yan ay itinakda ng Panginoon ayon sa kanyang ipinasya. That's why we cannot question God regarding what is happening in our life. Tama? Hindi mo pwedeng questionin o tanungin ang Diyos regarding sa nagaganap sa iyong buhay because according to the Word of God, ang sabi niya that everything happens sa panahon na itinakda ng Diyos sa iyong buhay. Nakanyo po ba? Kaya hindi mo pwedeng sabing, nahuhuli na yata ako. Hindi ka pa huli dito sa mundong ito. Okay lang, bayaan mo lang mauna yung mga tao na to. Maybe that is their time to shine. Nakanyo po ba? Ito yung time nila para maging matanyag, malago, malakas. And wait for your time. Sabi mo, wait for your time. Sabi mo sa katabi mo, wait for your time. Magkaka-boyfriend ka rin. Magkaka-girlfriend ka rin. Okay? Pastor, maghihiwalay din ba kami mag-asawa? Huwag kang mag-alala. Hindi kayo paghihiwalay ng Diyos. Nakanyo po ba? Kasi may baka may iba rito, Lord, kailan kaya kami maghihiwalay ng asawa ko? If you're thinking of that kind of things, pag tinanong mo, Lord, kailan kaya kami paghihiwalay ng anak ko, ng asawa ko? Pag namatay ka, ibig sabihin gusto mo nang mamatay. Nakanyo po ba? So, wala nang pag-asa kung kayo ay talagang pinagsama ng Diyos. Huwag ka nang umasa pa na habang narito kayo sa mundo ay maghihiwalay kayo o paghiwalay kayo ng Diyos. If that happens, hindi po kalooban ng Panginoon yon, niloob nyo lang itong dalawa. Nakuha nyo po ba? Okay. I'd like to give you the meaning of this God's time. Bakit ba God's time? Bakit kailangan ba yung panahon o oras ng Diyos? Bakit tao naman tayo? Meron namang inimbento or itinakda na 24 hours a day and 7 days a week and 30 days in a month and 12 months in a year. Meron namang itinakda na ganun eh. Bakit hindi iyon ang ating sundan? Tandaan natin na iba ang panahon ng Diyos sa panahon ng tao. Tama po ba? Ang sabi ng Panginoon, ang one day sa Kanya is equal to 1,000 years sa Lord. It's like 8,000 years. Okay? But not necessarily 1,000. It is like parang. Nakanyo po ba? Parang 1,000 years. At ang 1,000 years, ang one day sa Diyos is 1,000 years sa atin. At 1,000 years sa atin is one day lang sa ating Panginoon. So, I want you to understand this. Kung bakit God's time ang sinasabi ng Panginoon na maging timing ng ating Panginoon sa ating buhay. Bakit kailangan nating sundan yung God's time? Ano ba ibig sabihin ng God's time? Yan. Walang makakatiyak yung God's time. Tama po ba? Pero, alam nyo, nakaka-amaze ang Panginoon dahil when I'm studying the message of God, ito yung mga binigay niya. For us to know yung God's time. Para malalaman natin yung ibig sabihin ng God's time. Not the exact time, no, hindi talagang eksaktong panahon or araw na hindi niya sasabihin na, for example, what is today? Ano ngayon? August 3. Hindi yon yung ibig sabihin. God's time, ito po yon. Number 1 is this. God's time means, Ecclesiastes chapter 3, verse 11, ang sabi niya, He has made everything beautiful in its time. Ano? Pastor, anong ibig sabihin noon? Anong ibig sabihin? Nasaan yung God's time doon? He has made everything beautiful in its time. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Ang ibig sabihin nun, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayon may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So makikita natin yung timetable, no? Kahit gaano ka katalino, kahit gaano tayo karunong,
Kahit bachelor's degree ka pa or what, we cannot understand, no, by human thinking, sa pamagitan lang ng kaisipan ng tao, yung timing ng Diyos, yung God's time. Kaya nga kung tayo po ay nakabase sa araw na itinakda ng Diyos o sa panahon na itinakda ng Diyos sa atin, isang bagay yung masasabi natin that this is the meaning of God's timing or God's time. Sabi mo, beautiful. Yun ang sinasabi. When we talk about God's time, ang ibig sabihin ng God's time is beautiful. Kaya nga ang sabi ng Panginoon our time must be God's time. Nakanyo po ba? At masasabi mo, right there and there, na this is God's time. This is the will of God for me. Kasi it is beautiful. Nakanyo po ba? Hello? Okay. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yun ang sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, na ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. That's why even though it is bad, then it is good. It is beautiful. Nakanyo po ba? Hello? Di ba sabi niya, Romans chapter 8, verse 28, that all things work together for good. Kaya nga ang panahon ng Diyos ay para lamang sa mga Kristiyano Para lamang sa mga naniniwala, nagtitiwala, para sa mga may Kristo. And if you have Christ, kailangan talaga ang time mo ay yung time ng Diyos. We will not wait for the time of the other people in your life. Huwag mong hintay na yung pangako o itinakdaan ng tao sa buhay mo, kundi kung ano itinakdaan ng Diyos sa atin. Sa kapanahunan na magaganap ang kalooban ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Amen. So, pangalawa, God's time means, hindi lang beautiful, but sabi na sa 1 Corinthians 10:13, tingnan natin, punta tayo ng 1 Corinthians 10:13. Napakaganda ng sinasabi ng Panginoon. At alam ko po, ang bawat sa atin, we know all this verse, no? Alam natin itong verse na ito. At ang sabi niya, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit, tapat ng Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Tandaan natin, even temptations ay may panahon sa buhay ng tao. Nakanyo po ba? But because God's time means God is faithful. Sabi mo, God is faithful or God's faithfulness. Nakita mo na? Yun yung time ng Lord Na whatever happen, sabi ng Panginoon, ano man yung nagaganap at magaganap sa ating buhay, no, bagaman sa pananaw natin, ito'y pangit, nakakasira, and yet, there is this God's time, and when we talk about, or when we say God's time, it talks about the faithfulness of God. That is the right time for God to show His faithfulness to us. Nakanyo po ba? Kaya kapag may pangit na bagay na nagaganap sa ating buhay, may mga tukso na nagaganap sa ating buhay, then that's the right time for the faithfulness of God to be experienced para maranasan ng kanyang mga anak na umaasa sa Kanya. Nakanyo po ba? Hello? Kaya nga makikita natin na pangit man yan. Again, pangit man ang nagaganap na yan. Unang sinabi niya, it will become beautiful. Bakit lalabas na beautiful? Because we will experience yung faithfulness of God. Kasi yun ang nature ng Diyos. He is faithful. At hindi pwedeng hindi maipadama yun. Because that is the nature of God. Nakanyo po ba? Hindi kailanman pwedeng hindi maging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Isipin natin yan, tandaan natin yan. Remember that, church. Okay? Maaring sabihin natin na de-delay sa pananaw natin. Pero sa Lord, hindi siya advance, hindi siya delay. He is on time. Nakanyo po ba? Pero sa mga tao, parang ang tagal-tagal na. Ang tagal-tagal na nang nararanasan namin ito, nakaramdaman na to, nakaguluhan na to, no, nang walang kapayapaan, ng paghihirap na ito, na pagtitiis na ito, napakatagal na. Bakit wala pang Diyos? Tandaan natin, ang Diyos ay nagtatakda ng bawat panahon, bawat bagay sa ating buhay. And
when the temptation comes in our life, kapag dumating yung tinatawag na tukso sa ating buhay, ang sabi niya sa last part, tingnan nyo, kundi kalakip din ng tukso ay, sabi niya, nagpo-provide si Lord, naglalaan ng pag-iwas. He provide a way out. Naka niyo po ba? Ibig sabihin, kapag dumating yung tukso, ang kasunod ng tukso na yon, nandun yung provision ng Diyos. Naka niyo po ba? Hello, kaya kapag mayroong temptation, tandaan nyo, as a follower of Christ, at nakatakda ang yung panahon o yung oras mo sa oras ng Diyos, remember this, naruroon yung paglalaan ng Diyos ng pagliligtas niya o pag-iwas sa temptation na yun. Naka niyo po ba? So every time we will think of this church, kapag mayroong tukso na nagaganap sa buhay mo o dumaraan sa buhay mo, naroon din kasunod niya yung provision ng Diyos na malalagpasan natin yung tukso na yon. Nako niyo po ba? Okay. Pangatlo, ang bilis natin. Apat lang to eh. Pangatlo. Okay. Kapag sinabing God's time, okay, dito po sa 2 Corinthians 12:9, punta tayo. 2 Corinthians 12:9. Kasi papracticein ko na ngayon na maikli lang ako mag-preach, no? Okay. 2 Corinthians 12:9, ito yung sinasabi niya. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong nagmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. So, anong ibig sabihin ng God's time? Pag sinabing God's time, it is perfect. Sabihin mo, perfect. Okay? Kasi may beautiful pero hindi naman perfect. Tama ba? Ikaw, beautiful ka. Tama ba? Sino sasabing beautiful siya? Walang sinungaling, Sunday po kasi na ngayon, okay? Sino sasabing beautiful siya? Okay, so beautiful tayo pero we are not perfect. Tama po ba? Tama? But we became perfect nung nagkaroon ng Kristo sa ating puso. And our perfectness is according sa mata ng Panginoon, hindi sa mata ng katabi mo. Tama? Kasi kapag ang katabi mo, ang tingin niya sa'yo, sa tingin mo, magandang-maganda ka na, maayos ka na, pero sa katabi mo, hindi ka pa maganda. Meron ka pang kakulangan, may kapintasan ka pa. Kapag katabi mo, ang kakausapin mo, kahit sino kausapin nyo sa nasa likod nyo, nasa harapan nyo, meron silang masasabi sa inyo. Totoo po yun. Even though it is a best decision you ever had in your life. Totoo po yan. Wala silang masasabing maganda, in fact. Lagi nilang talagang i-comment sa iyo yung pangit na bagay, yung mga kakulangan natin, yung mga kamalian natin. Kasi ang tao ang tao ay parang meron siyang kaisipan na siya lang yung perfect, itong tao na to. Na siya yung parang nakakakita ng lahat ng bagay, na nakakaalam ng bagay. Kaya nga, do not expect na lahat ng tao o kapatiran natin ay mapiplease natin. Tandaan natin yan. Kasi ang laging titignan talaga ng mga tao sa atin is yung kapalpakan natin, yung kamalian natin. Kung meron mang kabutihan o maganda silang nakikita sa atin, they will just keep it in their life, in their self. Nakan niyo po ba? Kaya nga masanay ka na yung katabi mo ay laging may masasabing pangit sa'yo. Ako nasasanay na ako ganun. Na lahat na lang na nagiging desisyon ko, no? Or ginagawa ko, may masasabi pa rin ng tao. Lagi ko inanihon. At inaano ko na yon. Kumbaga, bahagi na ng aking pagiging Kristiyano, ng pagiging tao. Na I cannot please every one of you. Kahit family mo pa yan. Tandaan niyo yan. May masasabi at masasabi ang pamilya nyo sa inyo. Nakan niyo po ba? And this is the good thing. This is the good thing. Isang bagay para makapagpalakas sa atin. Kapag marami ng persecution, condemnation, or imperfectness na nakikita ang mga kapatid mo sa'yo, okay, kahit sino pa mang tao yan, asawa mo, anak mo, magulang mo, kapitbahay mo, best friend mo, kapag meron silang nakikita talagang imperfection sa atin, ang ibig lamang sabihin ay talagang lumalapit ka sa Panginoon. Nakuha niyo po ba? Hello? Isang bagay yon na lagi nating isipin. Okay?
Kapag ka talagang napapalapit ka na sa Panginoon, nakikita na nila ngayon yung imperfectness natin. Kasi, yun ang ipapakita ng kalaban sa kanila upang nang sa ganun, ilayo tayo kay Kristo para iparamdam sa atin na walang nangyayari sa pagpapastor mo. Walang nangyayari sa pagiging leader mo, sa pagiging Kristiyano mo. Ipapakita ni Satan palagi na you are not worthy to be in the presence of God. Ako niyo po ba? Kaya nga mahirap nag-preach dito eh. Ako niyo pa? Kasi may masama akong ugali. Akala niyo lang mabait ako, pero hindi. Hindi po ganun. Hindi ako matimpihin. No? Hindi ako perfect. But then again, because ang aking buhay ay nakatakda sa kung ano yung gagawin ng Panginoon sa aking buhay, I'm just relying on God's time. Nakanyo po, doon ako kung ano yung gagawin mo, Lord, sige. Sige lang, gawin mo lang. So, it makes perfect. It doesn't make me perfect. Hindi niya ako pineperfecto, no? Pero yung kaganapan sa buhay ko ay perfect. Nako niyo po, but it is not me. Hindi ako yung perfect. Hindi ibig sabihin, ang lahat ng nangyayari sa buhay mo is according to God's will. Yan. Nako niyo po ba? So, hindi ka pa rin perfect. The person itself. Nako niyo po ba? Pero what is happening in your life? Kung ano nagaganap sa buhay mo. May temptation sa buhay mo, may trials, may storm, then it is perfect. Natural lang. Hatulan ka, i-condemn ka, persecute ka. Natural lang, it is perfect. Bakit? Kasi that is life. Being a Christian, being in the presence of God. Expect mo na yan, na talagang ipe-persecute ka. Expect mo na yan. Ngayon, kapag walang nagpe-persecute sa'yo because of righteousness, then, mag-isip-isip ka na. Nakanyo po ba? Mag-isip-isip ka na. Are you in the right place? Okay? Are you in the right faith? Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yun. Pakaisipin natin. 2 Corinthians chapter 12, verse 9, no, makikita natin dito, yung sinasabi ni Pablo na kung saan siya nakakaranas ng matinding karamdaman. Na halos ang sabi nga niya, gusto ko nang mamatay eh. Ayun ang sinasabi ni Paul. Kasi, he was being tormented, no, by Satan. At ito po'y inalaw ng Diyos to torment, no, para pahirapan itong si Pablo. So, tingnan natin. It is because it is God's time for Paul or to Paul na makaranas siya ng ganitong uri ng pagsubok sa buhay o karamdaman. Nakanyo po ba? Para bang sinasabi, kung kailan pa naman ako tumanda, tsaka pa ako nagkasakit. That's the time of God in your life. And it makes your life perfect. Nakanyo po ba? Kapag may pinagdaraanan ka ngayon, kahit malapit na sa kamatayan yan, then, kung ang oras mo, ang buhay mo ay nakaayon sa panahon ng Diyos, ito ay perpekto. Nakanyo po ba? Huwag mong isipin na ito'y isang kaparusahan sa'yo. No. Tandaan nyo, hindi po. Sapagkat marapat lamang sa isang tunay, sa isang sakdal na Kristiyano ang makaranas ng mga ganitong uri sa buhay. That's why, huwag mo isipin na hindi perfect ang buhay mo, na hindi perfect yung family mo. Perfect ba yung family mo? Hindi. I do believe my family is perfect. Kasi binigay ng Diyos yan eh. Tama po ba? Kahit hindi tayo nagkakasundo-sundo, hindi kami nagkakasundo-sundo pamisa-misa sa aming pamilya, it is perfect. Kasi alam ko, ito yung tinakda ng Panginoon. Ito yung binigay niya. Kaya yung mga anak, hindi nila pwedeng sabihin, dapat hindi na lang ikaw yung naging nanay ko, dapat mayaman na lang yung naging magulang ko. Okay, hindi sana ikaw yung napangasawa ko. Baka until now, nagsisisi ka na siya yung napangasawa mo. Until now, nagsisisi ka dahil yun yung naging, sa mga anak ko, naging yung kurso nila. No. Hindi ganon. Kasi may panahon ang Diyos sa lahat ng bagay. Meaning to say, kahit magandang kurso mo na kinuha, kahit in demand pa siya. Okay? Kasi kung ang panahon natin ay nakatakda
sa Panginoon. Whether you like it or not, God will make it perfect. God will use your situation to make it perfect. Because for us to experience perfectness, it is not by our own strength or wisdom or knowledge. It is beyond, or it is by the power and strength of God. Nakanyo po ba? Amen po ba? Kaya nga, itong itsura na to sa paningin ng Diyos, perfect to eh. Kahit maitim ako, para sa Lord, that is perfect. At ganito niya ako dinesign eh. I-design ko to na maitim, sabi ni Lord. I-design ko siya na medyo maliit lang. So, ang sabi ni Lord, perfect. Nung makita niya, nung kine-create niya ako. Same to you. Nung nakita ka ni Lord na itinaas niya konti yung bangs mo, oh, wow, perfect tong sabi ni Lord. Kasi, yun ang gusto ng Panginoon na gawin sa'yo. Nakanyo po ba? Church, hello! Sabi ni Lord, gusto ko medyo malalim yung dito niya. Sabi mo, wow! God was amazed by what He saw. God is amazed doon sa finished product. Nakanyo po ba? Church, hello? So, sa Diyos, perfect ka. That is God's time. Ang sabi ng Panginoon, babalik tayo, Ecclesiastes chapter 3, verse 11. No, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, sabi nga na mabuti, ayon sa kanyang kapanahunan. Amen pa? Kaya nung ikaw ay pinanganak, nung araw na yon, nung ako, December 9, 1976, nung create ako ni Lord, it is time for me, no, na maipanganak dito sa mundo. Sabi niya, perfect. Perfect timing, kaya niya ako pinanganak ng December 9. Ngayon ko napapag-isip, Lord, kaya pala December 9 mo ako pinanganak. Upang nang sa ganun, makapag-prepare ang tao. Kasi yung mga bare months, giver na yan eh. Iba na yung damdamin ng tao kapag bare months, sumasaya na, tama? Kaya kapag panahon ng tag-ulan, malungkot din ang tao. Hello, malungkot ka ba? Tingnan mo katabi mo, baka malungkot yan. Parang mukhang binagyo. Hello, kailan ka pa tatawang ngingiti kapag bare months na? Because this is the season of joy. And the season of June to September, sabihin natin, or August, is storm. Yun ba yun? Or season of destruction? Church, hindi. Every day for us is a time to experience the time of God in our life. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang bawat araw ay laging bago. Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Tama po ba? Tama? So, walang dahilan para hindi ka maging masaya today. Because this day is a perfect day. Because it is God's timing. Tama po ba? Masaya ka ba? Amen. Gusto ko pong konti nating no? Pagbulay-bulayan yung 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Just want to read this to you. Sabi niya, but He said to me, ang sabi ni Paul, itong sinabi ng Panginoon sa akin, my grace is sufficient for you, sapat para sa iyo, for my power is made perfect in weakness. Okay. Kukunin natin yung, saan yung time dyan? Saan yung God's time dyan? Tingnan niyo po, papalitan ko. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my time, that's the power of God. Time is equivalent to the power of God. Sabi mo, time is equivalent to the power of God. Nakanyo po ba? So yun ang napakaganda. Kasi kailangan mabigyan ng puwang ng panahon ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa atin. That's why our time is to wait for God's timing or wait for the power of God to work in our life. Yun ang hinintay natin. Nakanyo po ba? Hello? Okay. So, naroon yung time na tinatawag. Ngayon, nagsabi niya, my grace is sufficient for you, for my time or my power is made perfect in weakness. Sabi niya, it is made precise. Sabi niya, tumpak. Sabi mo, tumpak. Pag sinabing tumpak, yung kapag nilapat mo, siyang siya. Nakanyo po ba? Pag sinabing tumpak, siyang siya, walang pagkakamali. Okay? Walang pagkakamali. Nakanyo po ba? Napakalalim nung iniisip ko to. Ano, Lord? Nakatumpak siya as if wala kang makita, no? Nakamalian. Siyang siya.
At makakaranas ka o malalaman mo na ito nga yung ninanais ng Diyos na maganap sa aking buhay. Nakanyo po ba? Hello? Kapag God's time ang ating pinapairal sa buhay natin, makikita natin, perfect talaga. Pero, kapag sinunod natin yung time natin, kasi we can do it eh. Tama? Kaya natin na madaliin yung mga hinihingi natin. There are times ginagawa natin to, niloloko natin sarili natin. Tingnan nyo po. Lord, gusto ko po ng, sabi natin cellphone. Gusto ko cellphone, Lord. And then, ikaw ang gagawin, mag-iipon ka. You will not wait for God's time because alam mo na you have the power and ability to buy a new phone. Nakanyo po ba? Kaya mo eh. Kaso nag-aano ka lang. Naninimbangan ka. Kasi gusto mong patunayan na it is God's time. Parang napapanahon na, bibili akong cellphone, nabagsak yun. Tama lang, dapat bibili akong bago. Na parang bang kinoconvince mo yung sarili mo para ilapat yung will ng Lord sa nais mo. Nakukuha? Hello? Okay. Hindi po ganon. Hindi ganon. We need to wait for the right time. And that is the time of God in our life. Tingnan niyo po ang Panginoon, again, sabi ko sa inyo, ang perfect time sa Kanya, hindi yung advance, hindi yung late. Hindi yung late, okay? Kailangan perfect. Punta tayo sa John chapter 2, verse 4. At alam ko po, marami sa atin, alam itong istorya na ito na nangyari sa John chapter 2, verse 4. This is the first miracle of Christ. No? Sa kasalan, sa Kana. No? Makikita natin dito, kasama ni Jesus ang kanyang magulang at kanyang mga disciple sa isang kasalan because they were invited, no, ng mga kinakasal. Ngayon, may sinasabi rito, akit tayo ng konti, punta tayo sa tree. Tingnan natin yung tree. Nang magkulang ng alak, ang sabing ganon, sa kasalan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Tingnan niyo po, binulungan ni Maria yung anak niya. Jesus, anak ko, wala na silang alak. So verse 4, tingnan natin yung verse 4. Anong sabi ng verse 4? Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, hindi niya sinabing, Nay. Nakanya mo ba? Hindi ibig sabihin walang galang itong si Jesus. Because pag sinabing babae, may paggalang yon. Pero hindi niya sinasabi na siya talaga yung nanay ko. Okay? Sabi niya, babae, anong kinalaman niyon sa akin at sa iyo? What is the relationship between I and you? Between me and you? Nakukuha niyo po ba? So, hindi bahagi or walang kinalaman ang kaganapan o nangyayari o yung kinakailangan sa araw na ito sa relasyon nating dalawa. Because hindi natin pwedeng utusan ang ating Diyos. Nakuha niyo po ba? Even a single second or millisecond. Tama ba ako? Yung mas maano pa sa minuto or segundo? Hindi pwedeng mahuli ang Diyos. Ang Diyos kasi very specific siya. Ganun ang ating Panginoon. Nakuha po ba natin? Kaya kung titignan natin dito, ang aking oras ay hindi pa dumating. Pero, kung bababa tayo sa dyan na yan, makikita natin dyan, no? Mga ilang minuto lang sabihin natin, no? May naganap dyan. Ano yung naganap dyan? Okay. Sabi nung verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, tingnan nyo, yung nanay na ni Jesus, ang nagsabi, hindi na kay Jesus, pero sa mga servant niya. Tama, doon na niya sinabi. Anong sabi niya? Gawin ninyo kung anumang ibig sabihin niya sa inyo, o yung anumang sabihin niya sa inyo. Nagbigay ng command yung nanay sa mga disciples. Well, of course, ang mga disciples, hindi sila nagsabing, sino ka para makinig kami sa'yo? Because, yung servant, and then the mother, Mary, para sila ng time. Pero merong sinasabi si Maria, wait for God's time. Because Mary was rebuked by Jesus. Nakanyo po ba? Babae, sabi niya ganun eh. Yun lang sinabi niya, why do you involve me? Bakit mo ko sinasama dyan sa ganyang usapin?
Sabi gano'n. Anong kaugnayan nito sa akin at sa iyo? Okay? Nakuha niyo po ba? So, ngayon, makikita natin na inutusan ni Mary. Punta tayo ng verse 6. Anong sabi niya sa verse 6? Doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Verse 7, hanggang sa 10 po tayo babagsak dyan. Sinabi sa kanila ni Jesus, mga ilang segundo lang siguro to or minuto, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Take note. From verse 4, ang sabi ni Jesus, why do you involve me? Ang sabi niya sa nanay niya. Verse 5, nag-utos si Mary sa mga alagad ni Jesus. Tama po ba? Verse 6, isinalarawan na mayroong magaganap hinaharap o magaganap na miracle. Tama po ba? May fulfillment na magaganap. Tama? Okay. Kasi naroon yung verse 6, itinuro yung mga jars. So, verse 7, eto na. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin nyo ng tubig ang mga tapayan. Sabi ganun. So, may pagkilos na kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Verse 8, anong sabi ng verse 8? Tingnan natin. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayong ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan at kanilang ang dinala. So, meron ng miracle doon. Naganap na yung God's time na tinatawag. Pero kung titingnan nyo, napaka-counting minuto lang. Tama? Sometimes ganito tayo. Inip na tayo. Minamadali natin. Ang Diyos po kasi pag sinabi niya kung kailan niya gagawin. Tama po ba? Anong sabi ng Panginoon? No, sa 1 Corinthians 10:13, muli nating baybayin yung 1 Corinthians 10:13. Napakaganda ng sinabi niya rito. Okay. Walang tuksong dumating o pagsubok, sabi gano'n, na dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Ibig sabihin, kung ano man nagaganap sa inyo, nagaganap o nangyari na rin sa ibang tao. Maaring nauna ka, nahuli lang sila o nauna sila, nahuli ka. Subalit, sabi niya, tapat ang Diyos sa hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanan. Sa ibang version, sabi niya, pagkat walang pagsubok ang dinaranas mo na hindi pa dinanas ng ibang tao. Ngunit tapat ang Diyos sa kanyang pangako at pagdating ng pagsubok, lakas niya isasayo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yung perfect timing ni Lord. Laging perfect. Hindi nyo ba na-experience, saktong-sakto, wala kaming pera ngayon, dumating ka. Tama? Saktong-sakto, wala kaming pambayad ng kuryente. Lahat, according to the will of God, according to the plan of God. Ganun ang ating Panginoon. He's so perfect na kung saan hindi kayang arukin o isipin ng ating mga isipan. Because God is perfect. And when we talk about the perfectness of God, ibig sabihin, that is yung holiness ng Diyos, yung kabanalan niya. Bahagi po doon yung paggawa niya ng mabuti. Bahagi doon yung katapatan niya. Bahagi doon yung kapangyarihan niya. Nakuha po ba natin? Alam niyo po ba na hindi kayang biguin ni Kristo ang kanyang Ama? Alam niyo po ba yan? Hindi kayang biguin ni Kristo ang kanyang Ama. That's why ang sabi ni Kristo, kung ano man ang idalangin nyo, ibibigay ko para sa kalwalhatian ng Ama. It is for the favor of God. At nagagalak ang Diyos kapag ang bagay na hiningi ng mga anak ni Kristo, o mga alagad ni Kristo, naniniwala kay Kristo, ay maibigay niya. In fact, based on the Bible, if the Bible is concerned, lahat ng ipinalangin natin ay tinupad, sinagot ng Panginoon. Nakuha niyo po ba? Sinagot ng Panginoon. Whether it is no, wait, or yes, nandoon yung katugunan, kasagutan ng Panginoon. Maaring na-delay. Maaring right there and there. In just a matter of minute, second, binibigay ng Diyos. Sabi nga sa inyo, meron kami mga answered prayer lately. Talagang grabe ang Panginoon. Naikwento ko ito kahapon sa discipleship at hindi ko ito ikukwento dito ngayon. No, napakaganda. Talagang for 2 days, sabi ko nga, hindi ko may kwento sa inyo in detail. No? Dumating pa nga yung punto na sabi nga ni ate sa akin, sinungaling.
Ako magsisinungaling? Anong dapat kong ipagsinungaling doon? No? May sitwasyon, hindi ko i-detalye. No? Meron kami prayer request. 2 bagay na naginip ako, 2 bagay na pinaginipan ko this week. No? Yung isang bagay, yung isang panaginip din na sasabihin, yung una lang. Ang una ko na panaginipan is, pagkagising ko, naghilamos ako dito sa may lababo natin. Bukas ko ng faucet, unang tumulo, malinis na tubig. So, naghilamos ako. Siyempre, habang naghihilamos ka, hindi ka naman didilat di ba? So, pagmulat ko, ba't ang dumi-dumi nung lumalabas, kulay itim, parang yung mga pinag-change oil ng langis, something like that. Pero hindi narurumihan yung mukha ko, hindi ako apektado kung ano may lumalabas doon. So, kinuwento ko yan. Naginip ako madumi. Yung lumalabas dito. Pumunta ako sa loob. So, madumi din yung lumalabas. So, magiging puzzle lang sa inyo to kasi hindi ko pwedeng ikwento yung pangalawa. Hindi ko pwedeng ikwento. Pero, sa mga nakapag-attend kahapon ng discipleship, kaya napakaganda nag-attend kayong discipleship kasi merong nabubulgar kapag discipleship. Nakuha niyo po ba? Okay? So, kahapon talagang isinyer ko yon. And, praise God. Talagang, yun pala yun. Ipinakita na ng Diyos what will happen on the right time. Nakuha niyo po ba? Kaya nga napakasarap nun kasi, imagine mo, tinugon ng Diyos, very simple prayer request. Pero kinatagpo ng Diyos. Mamaya sa labas, kausapin niyo ako, Pastor, ano yun? Pag nagtatanong kayo, lagay ba naman Okay? So, sa John chapter 10, punta tayo John chapter 2, verse 10. Punta tayo dito, no? Ito po kasi yung gusto kong i-explain pa sa inyo. Sabi, at ang mga alagad ay bumalik na sa kanilang mga tahanan. So, John chapter 2, verse 10. Okay, John chapter 2. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang naghahain ng mataas na uring alak. Pagkatapos ay ang mababang uring alak. Kapag ang mga panauhin ay nakainom na, subalit hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak. So makikita natin, when it is God's time, pag nakaayon tayo sa God's time, sabi niya talagang napapanatili. Sabi mo napapanatili. So alam mo yung bagay na pinalalangin mo ay galing talaga sa kapanahunan sa panahon na itinakda ng Diyos sa buhay mo. Ito'y nananatili. Kaya kapag may asawa ka, hindi kayo nagtagal, maaring pinilit mo lang yon. Okay? Parang hindi siya bunga ng panalangin. Nakanyo po ba? Kaya nga, may awitin, di ba? Sabi ng awitin, bilin ni pastor sa akin, ako raw ay manalangin, maging maingat sa babaeng pipiliin. Ganito naman. Bilin ni pastor, ako raw ay manalangin, maging maingat sa lalaking pipiliin. Di ba? Yun ang sinasabi. Kailangan talagang, it is the fruit of our prayer. Nakuha niyo po ba? So, we can say na kung ano man yung meron ka ngayon, ito'y bahagi ng panalangin mo. Ito'y bunga ng panalangin mo sa Diyos. By the way, do you pray? Do you ask God? Do you make request to God? Baka ang ginagawa natin, we pray, Lord, bigyan mo ko nito. Para ma-justify lang, yung kung ano yung meron ka, para sa pinanalangin ko naman to kay Lord Ikaw yung nagtumugon sa sarili mong panahon. It is not God. Kasi posible yun Pwede kasi natin dayain yung sarili natin again. Ito, will natin ni Lord to. Kasi ang tao kasi may batayan Walang struggle. Everything is smooth. Okay yung panahon. Kailangan, ganitong panahon talaga dapat tayo. For example, kailangan ganitong panahon tayo magpintura. Hindi masyadong maaraw, hindi masyadong makulimlim. Kailangan sakto lang. Para bang nakaayon yung ating time, yung timing, kung ano yung nasa paligid natin. Kung may gusto kang bilhin, for example, nakita mo yung kapatid mo, meron. Timing na to. Kasi nakita ko siya meron. Kailangan sabayan ko siya. Kailangan magkagano din ako. Parang revelation na ni Lord sa'yo yon. Mali po. Nakuha niyo po ba?
huwag mong maging basihan yung katabi mo. Amen. Kung umaasenso na siya, praise God. Sino natutuwa rito kapag umaasenso yung katabi niya? Amen. Praise God. Yun ang isang bagay na maging ugali natin. Huwag kang maingit sa katabi mo. Lagi mo lang iisipin, mas mabuti ang kalalagayan mo kaysa sa kanya. Bagaman mas maganda yung kalalagayan niya sa paningin ng ibang tao, pero ikaw sabi mo, pero palagay mo, mas maganda pa rin yung sayo. Pero hindi naman natin sinasabing ipagmayabang mo. Kasi yung bagay na ginawa sa'yo ng Panginoon, ikaw lang ang meron nun. Nakanyo po ba? You are unique. Sabi mo ako, unique ka. Special child ka. Ayan, okay. So, ang Diyos po, He is not bound on man's time. Hindi siya nakagapos o nakatali sa panahon ng tao. Kaya nga, makikita natin dito, kahit nanay pa yan, magulang pa man din yan. Okay? Dito sinabing huwag natin pakinggan. Ang papakinggan lang talaga natin na ng Diyos. Pag may sinasabi, nakikinig ka sa magulang mo yan, pero ipag-pray mo pa rin sa Lord. Nakuha niyo po ba? Mga magulang, huwag natin persahin. Nakuha niyo po ba? Hello? Oh, kasi mapakilamero, pati rin katuwangan, di ba? Yung mga biyenan, pakilamero la rin. Tama po ba yan? Meron bang may katuwangan dito? Alam niyo po, ako personally, ang bait ng mga biyenan ko. Grabe. Lalo na yung babae. Wala akong narinig sa kanyang mga salita. Ano may pinagagawa ko, wala akong narinig na salita sa kanya. Kasi nung bago kami kasal, patay na po siya. So talagang napakabuti. Ano po? So pang-apat, God's time means 2 Peter chapter 3 verse 9. Of course, ang God's time, hindi naman siya exclusive lang doon sa mga blessings na gusto natin. Tama po ba? Okay? Yung mga bagay na gusto natin sa ating buhay. Well, of course, there is also a time for the coming of our Lord Jesus Christ. Nakuha niyo po ba? Amen. Amen. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi dito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang sabi niya, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Lagi nating isipin yan. Amen po ba? Hindi mabagal ang Diyos. Binibilisan lang talaga natin. Pero hindi mabagal ang Diyos. Pinangungunahan lang natin, hindi mabagal ang Diyos. Nagaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga, sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kung titignan natin, according to this verse, hindi mabagal ang Panginoon. Meron lang pala siyang hinihintay sa'yo. Ako niyo po ba? Hello? Ikaw o tayo palang hinihintay ni Lord? Ako niyo? Ayaw niya pala tayo mapahamak. So, nang ibig sabihin nun, God's time means a chance to be prepared. Yun pala yun. Yung pagiging sabihin natin na panahon natin, ang bagal ni Lord, ang tagal. Nauna pa sa akin si brother, si sister na bumili ng sakyan or whatsoever. Church, ikaw pala yung hinintay ni Lord. Gusto niyang ibigay. Pero ang tanong, handa ka na ba? Sometimes, minamadali natin si Lord, Lord, give me this one, I like that, I want that. Ang tanong, kaya mo bang i-maintain ang sakyan? May garahe ka ba? Gusto mo bumili ng gamit na napaka-elegante? Yung bang bahay mo, kaya ba niyang ingatan yan? O ikaw, may space ka ba para sa bahay mo? Hello? Can you manage it? Gusto mo ng promotion, nagmamadali ka, kaya mo na ba? Kaya mo ba? Gusto mo na mag-asawa? Handa ka na ba na makulong ng habang buhay at suotin ang maliit na posas? Hello? Huwag ka magmadali. Baka yung sa pananaw natin na ang tagal-tagal bago ibigay ni Lord. Baka sabi ni Lord, sandali, kaya kong bigay anytime because nothing is impossible with God. Tama? In fact, si Abraham, he was 100 years old and Sarah is 75 years old. Nung binigyan sila ng anak ng ating Panginoon. Tama po ba? Imagine that. How many years na naghintay itong si Abraham. And then suddenly, dadating pa yung frustration sa kanya because gustong kunin ng Panginoon yung kaisa-isang bata na hinihingi niya. But because God saw the heart,
and faithfulness of Abraham. So maaaring hindi pa nakikita ng Diyos yung faithfulness sa atin. Yung katapatan natin. Baka sinasabi ni Lord, pag binigay ko na sa iyo, sigurado wala ka dito sa church. Kasi ibe-break in mo yung bagong mong sasakyan. Ipapabless mo doon sa Manawag. Di ba? Naku niyo po ba? Maaaring baka hindi binibigay ni Lord dahil hindi ka pa handa na ipagkatiwala sa Kanya itong mga bagay nito. O yung mga bagay na pinahiram. Hello? Eh, ang sakit nun pinahiram lang sa atin, tapos ayaw mong paggamit kay Lord no? Yung buhay na yan, pinahiram yan, pero ayaw mong magpagamit kay Lord. How selfish are we? Di ba? Makasarili tayo. Tama po ba? Sino nagsasabing makasarili siya? Amen. Tayo. Bakit? Ayaw natin paggamit itong buhay na ito. Kay Lord yan Tapos ayaw mong paggamit. Tama po ba? Excuse sa mga may tato. Bago sila nakakilala kay Lord, may tattoo na sila. Imagine mo yung pinahiram na katawan ni Lord, pinasulatan nila. Pinatatuan nila ng demonyo. Excuse. Di ba? Nakanyo po ba? Hello? Pinahiram lang yan. Pinahiram lang yan. Parang hindi tayo pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon Tapos bibigyan ka ng sasakyan or bahay, bibigyan ka ng component, papatugtog mo, Metallica. Guns N' Roses. Bini. Elias. Hello? Nandiyan ka pa ba? Ang sakit marinig ng katotohanan no? Na yung buhay na yan, pinahiram sa atin. Na dapat sana nararanasan mo yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Pero anong ginawa natin? Inabuso natin yung kabutihan ng Panginoon. In fact, the purpose of God is for us not to prepare ourselves sa mga bagay na gagawin pa ng Diyos. Kasi ang Diyos di naman matatapos at hindi natatapos gumawa ng mabuting bagay sa atin. But the problem, why God stopped doing good things in our life, sa pananaw natin, sa tingin lang natin, sa pagkakaunawa natin, it is because hindi tayo nagiging tapat sa Kanya. Pero praise God, ang Diyos sabi niya, walang huli sa akin. Amen? Ano man yung mga ginawa natin kapalpakan sa ating buhay, pag dumating talaga yung takdang araw na tinawag ka ng Panginoon, at yung takdang araw din na yon ay tinanggap mo that this is the time, this is the moment God is calling me, then I will rise up, I will allow God to use my life, I will serve God, everything will happen according to the will of God. Talagang magaganap at magaganap yung mga bagay na ninanais mo. Kaya't sasabihin mo sa isip mo, sana noon pa. Naku niyo po ba? Sana noon pa. Wala kang regret. Tandaan natin when we talk about God's time, it means a chance for us to be prepared. Amen po ba?